Hello po, kamusta po kayo mga kababayan? Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Si Kamanong po inyong likod ay nagbabalik po muli at tayo po ay magsama-sama magkomentuhan dito po sa Tambayang Makabayan. Mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin ang ating pong Vice President. At siya po ay pumalag. Pinalagan niya po ang mga hindi maganda pong ginagawa sa kanya sa impeachment. At kung ano-ano pong mga pinagsasabi po sa kanya na kesyo hindi magandang painggan, mga may scammer pa. Parang sinasabing ang Vice President ay isang mambubudol na katulad nila, di umano. Ito po mga kabayan, pakinggan po natin ang balita at panukurin at komentuhan po natin. Mag-umpisa na po tayo. Pinalagaan ni Vice President Sara Duterte ang mga ginagamit na salita sa impeachment trial na para sa pangalawang Pangulo, insulto ito na tila pinatutungkulan siya tulad ng pagiging mastermind ng isang scam. Dahil po dito, hinamon ng pangalawang Pangulo ang prosecution team na maglabas ng ebidensya sa halip na gumamit ng mga mapang-insulto mga salita at spekulasyon sa panahon ng trial laban sa kanya. At gate ngayon ni VP Sara, mga paggamit ng mga ganitong salita ay patunay lamang umano ng kawalan ng tiwala ng prosekusyon sa kanilang isinampang impeachment complaint. Madeline Villar Moratillo sa balita. Maglabas ng mga ebidensya sa halip ng mga mapang-insultong salita at mga espekulasyon. Itong hamon ni Vice President Sara Duterte sa prosecution team kung talagang confident sila na malakas ang kanilang isinampang impeachment complaint. Hindi rin nagustuhan ng Vice Presidente ang mga mapang-insultong salita na pinatutungkol sa kanya sa hearing gaya ng pagiging mastermind umano ng isang scam ayon na rin sa isang private prosecutor. Isang testigo rin anya ang tumawag sa kanyang brat. Sabi ni VP Sara, hindi makapaglalabas ng ebidensya ang mga ganitong salita dahil ang ipinakikita nito kawalan umano ng confidence sa mahinang presentasyon ng prosekusyon. Sa higit 2 linggong pagdinig sa Senado, nangingisda pa rin anya ng ebidensya ang prosekusyon. Ang tagapagsalita ng Malacanang na si Undersecretary Claire Castro na isa ring abogado, iginiit na ang salitang mastermind at scam hindi dapat na ginagamit patungkol sa partikular na tao. Ang salitang mastermind, definitely it's a general term. Maaari mo magamit. Pero kung ipapatungkol mo ito sa particular na tao, hindi siya magandang gamitin. Hindi siya magandang gamitin para maipahatid mo yung mensahe mo doon sa taong inaakusahan mo. Giit ni Castro, mahirap gamitin ang mga salitang ito kung wala namang pinanghahawakang ebidensya. Word scam. Okay. Mahirap po kasi na ngayon magsalita ng mastermind, scam sa particular na tao hanggat wala pa pong concrete na decision. Siguro pag napatunayan po talaga na nanloko, naglustay at naloko ang kapwa natin Pilipino, so after that siguro, pagkatapos na yung desisyon, kasi meron ka ng pinangahawakang ebidensya. Sa kanyang inilabas na statement, binanggit na rin ni VP Sara na lubog na ang bansa sa baha at kahirapan pero wala pa ring nananagot. Sa halip, mas nakatutukan niyang administrasyon sa impeachment. Madeline Villar Moratillo para Yan po mga kababayan, ginawa pang scammer ang Vice President at kung ano-ano pong paninira. Kasi wala naman po silang matibay na ebidensya. Totoo naman po yun. Paninira lang po ang dala nun. Ganun po talaga. At ito po yung sagot ng PICC at tinatawag ding ICC at tinatawag din pong tagapagsinungaling ng Malacanang at tinatawag din pong reyna, nag-iisang reyna ng fake news, di umano. Ito po mga kababayan, ang sagot niya, doon naman po pagdating sa pagbaha, kung sino po ang ibang klase ito eh. Lubog na po sa bahang Luzon, pero ang banat niya ay ganito. Pakinggan po natin panoorin ang banat niya. Davao pa rin. Ibang klase. Statement cite as an example. Sabi po ni VP, lubog na ang bansa sa baha at kahirapan pero tila walang mananagot dahil ang impeachment, ang paghahati-hatian ang 2027 budget at ang paghahanda kung papaano baliin ang Constitution para manatili sa pwesto ang prioridad ng administrasyon at lahat ng kaalyado nito. Ano pong Okay, oo. May kopya po tayo mismo ng kanyang statement para hindi po ako maligaw. So doon po sa lubog na ang bansa sa baha, totoo naman po.
Kitang-kita po natin ito sa Davao City. Kitang-kita po natin ito sa Davao City. Kaya nga po nagpabigay na agad ng utos ang Pangulo kay Secretary Vince Dizon na ayusin ang pagbabaha na malalang pagbabaha sa Davao City. Sabi po ni VP, lubog na ang bansa sa Nakita niyo po mga kabayan? Kaya po yan nilagay dyan eh. Kaya nga po tinatawag yan di umanong tagapagsinungaling eh. Hindi po ba ubod ng sinungaling? Ginagawang tanga bobo ang mga Pilipino. Masama na nga loob ng mga kababayan natin sa Bulacan eh. Sa Pampanga, sa Metro Manila, sa Cavite, sa Luzon. Minumura na nga sila, di umano. Hindi po ba? Pinagmumura na sila sa sama ng loob. Tapos babanat po ng kasinungalingan yung tagapagsinungaling nila di umano. Na talaga naman daw pong lubog sa baha ang bansa. Nasa Davao City ang baha. Ibang klase. Sa Davao City bumabaha. Pero hindi tumatagal ng 2 linggo. At hindi lumalagpas ng buwan. Hindi po ba napakabilis po ng paghupa ng baha sa Davao City. Dahil ang Davao City, mga kababayan, ay marami pong tubig na bumabagsak sa kanila. Hindi lang naman pag-ulan. Pati po yung dumadaloy po sa kabundukan eh, pumupunta rin po yan sa kanila dahil sila po below sea level din. Katulad po ng Metro Manila, ang Manila. Hindi po ba, mga kababayan? Kaya lang ginagawa po tangat bobo ang mga Pilipino. Ibang klase. Para pong impeachment, talagang magkakasabwat. Hindi po ba? Talagang sindikato, di umano. At yan din naman po ang layunin ng Malacanang eh. Hindi ba naglabas nila na statement noong nakarang araw na talagang dapat daw pong makonvict na ang Vice President. Samantalang wala namang matitibay na ebidensya. Iko-convict mo ang isang Vice President na wala nga matibay na ebidensya. Fishing expedition nga ang sinasabi ng Vice President. Puro fishing expedition. Mahigit 2 linggo na impeachment. Nangangalap pa rin sila ng ebidensya. Dahil walang matibay na ebidensya, puro paninira lang ang dinadala at binibigay nila sa Vice President. At syempre, gamit na gamit po ang malalaking mainstream media para po siraan din at kampihan pa ng kampihan ang ginagawa po nitong mga tao na mapanira sa mga Duterte. Hindi po ba magkakaisa sila? Talagang sindikato di umano. Dahil nga po, tama-tama po sinasabi ng ating Vice President. Dahil gusto nilang manatili sa kapangyarihan. Real talk po yun. Manatili sila lahat. Manatili silang lahat sa kapangyarihan. Hindi po ba? Yan ang nakikita po natin eh. Hindi naman po tayo tanga bobo. Hindi po ba? Sa galawang-galawal na ng gobyerno, lalong-lalo po yung tagapagsinungaling nila na tinatawag na PICC at ICC, di umano? Di po ba? Nakita mo yung galawan? Dinadala na lang po tayo saan? Sa pambubudol, sa kasinungalingan, at doon sa mga drawing pangako. 4 na taon, pangako. Kasinungalingan, di umano. At ang grabing korupsyon. Kaya nga, yung itong fishing expedition, isa rin pong korupsyon yan eh. Korupsyon din po yung ginagawa nila sa impeachment. Dahil pera ng taong bayan ang nilulustay nila na wala namang matibay na ebidensya. Hindi po ba korupsyon yan? Nagtatanong lang tayo. Pera natin, buwis natin, inuubos diyan sa pamumulitika, sa impeachment, dahil nga po ayaw na nilang mawala sa kapangyarihan nila. Di umano, dahil yung susunod na presidente ng bansa na isang Duterte, pinababagsak nilang pilit na wala naman silang makitang korupsyon. Saan ka ba naman nakakita? I-impeach mo ang isang vice president sa confidential fund. Samantalang lahat sila may confidential fund. Hindi po ba katarantaduhan kawalang yan yun? Pamumulitika. Pagbibintangan mo isang vice president sa confidential fund. Samantalang mas malaki ang confidential fund nila. Hindi po ba ginagawang tanga-bobo ang mga Pilipino? Hindi na po tanga-bobo ang mga Pilipino. Ang nagpapakatanga at nagpapakabobo na lang, yung nakikinabang.
yung malaki ang pakinabang sa buwis at pera ng taong bayan. Hindi po ba? Yan po ang katotohanan. Sila po ang nagpapakatanga at ginagawa tayong gago. Gumagawa sila na isang damukal na kasinungalingan dahil po sa kapakinabangan. Napakalaki kasi ng pakinabang kung sila'y mananatili pa ng tuloy-tuloy sa kapangyarihan. Tama po yung sinasabi ng Vice President. Kaya nga po lahat ng masasakit na salita, lahat na lang po ginagawa nila. Bratinela, scammer, hindi po ba? Parang kurap, bagnanakaw, halos lahat po. Lahat po ng ginagawa nila sa Vice President po nila binibintang. Pagiging mambubudol, mag-i-scam, korupsyon, magnanakaw, lahat po ng binibintang nila sa Vice President, sila ang gumagawa, di umano. Bakit po? Sila may control sa pera ng taong bayan eh. Sila ang nasa administrasyon. Nasa kanila lahat ang kapangyarihan, power. Hindi po ba? Kaya nga po, binubuhay lang po tayo ng kanilang paglilingkod. Tayo binubudol sa kasinungalingan. Hindi po ba? Kaya po, tiis-tiis lang po tayo at ingat-ingat po kayo, Vice President. Dahil may awa naman po ang Panginoon. Ito pong mga tao na ito, katulad po ng tagapagsinungaling, mga kababayan, magmula nung magtrabaho po yan bilang USEC ng PCO, wala pa po tayong nakikita na nagsasabi ng katotohanan yan. Di umano, nakatutok lang po talaga yan para po attack dog, di umano, sa mga Duterte. Yan lang po ang trabaho niyan. Hindi po ba? Kaya nga binabudgetan ng PCO ng mahigit 2 bilyong piso taon-taon. Mahigit 2 bilyong piso taon-taon para lang po umatake ng umatake at gumawa ng isang damukal na kasinungalingan, di umano, para sa mga Duterte at kaalyado nito. Hindi kaya. Yan po mga kababayan, nakakaawa po. Nakakaawa tayo. Tayo po ang nakakaawa. Ang ating bansa nakakaawa at higit sa lahat ang taxpayer. Tayo pong taxpayer nakakaawa sa ganitong ginawang paglilingkod ng mga magnanakaw sa gobyerno. Di umano. Tiis-tiis lang po tayo. May awa po ang Panginoon. Hindi naman po ipag-aadya ang mga tao na nagpakasama. Hindi naman po magtatagumpay ang kasamaan ng matagalan. Matatapos at matatapos din po ang mga tao na yan. At yan po ang hiniintay natin na dumating po ang tamang panahon na yan na sila naman po ang makita natin na mga nakakulong. Hindi po ba? Napakaswerte po ng mga taong yan. Bakit po? Wala pong bitay sa ating bansa eh. Kung may bitay sa ating bansa at magiging presidente si BP Inday, baka maraming mabitay. Hindi po ba? Maraming salamat po sa inyo sa mga nagusto po ng Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa inyo po mga comment, like, share, and subscribe at patuloy po nagsusubscribe. Shoutout po sa inyo lahat. Thank you po. At maraming salamat din po sa inyong mga biyaya. Shoutout po. Thank you po kay Eric Hersho from Canada, Baby Roman, Ate Isa from Cagayan Valley, Jem Aris from United Arab Emirates. Ako si Phil Alm, Ani Jo, Mary Natividad Blinden from Netherlands, Gayat Siena, Tatay Nick from Toronto, Canada, Jesus Valdepena, Rolando Guerrero, Mila Yi, Felipe Shapno from Texas, USA, Ma'am Elby Shermani from North Miami, Florida, USA, Mika Ligaspi, Frank Zamora from California, USA, Romulo de Binagracia from Bacolod City. Maraming salamat po sa inyo mga kabayan at tiis-tiis lang po tayo at ingat-ingat po kayo sa inyo pong mapagawa. Shoutout po sa inyo lahat. Muli po mga kabayan, samahan po natin maraming dasal nang tayo po'y maingatan sa kapamakan. God bless po sa inyong lahat. Sa muli, paalam. Bye-bye.